Nagluto nga ho pala ako ng ginataan langka din nga ho pala sa amin sa probinsya. Abay gusto ba ho nyo ng garni? Abay punta ho kayo dinit ng mabigyan. Bago nga ho pala magtanghalian, nagpakuha ko ng langka din ho sa aking asawa. 2 piraso nga ho pala pinakuha ko at para ho marami-rami. Bago naman ho kami kumuha diyan, syempre nagpaalam nga ho pala muna ako sa aking kapatid. Yung nakikita nga ho pala ninyong nakasako na, yun nga ho pala ay pinapahinog na ho ng aking kapatid at bawal na hong kunin. Yung asawa ko na nga rin ho pala nagtalop niyan, tapos siya na rin nga ho pala naggayat. Pagkatapos nga ho pala niyang gayatin, ako naman ho ang maghuhugas na rin langka. Dini ko na nga ho pala hinugasan, malapit nga ho pala sa gripo para ho hindi na ako mag-igib. Kayo sa probinsya nyo, ano hong gamit nyo? Dito nga ho pala sa amin ay gripo, kaya naman ho ay poso kung tawagin. Pagkatapos ko nga ho palang mahugasan, din ko nga ho pala lalagain sa tulyosi ang maliit. Atin nga ho palang tatakluban para ho mabilis kumulo at lumambot aring langka. Habang nagpapalambot nga ho pala ko dyan ng langka, ang asawa ko naman ho nagtapas ng niyog, tapos siya na rin ho ang nagkayod ng niyog. Kung ako naman ho magkakayod niyan ay baka bukas pa ho kami makakatikim ng gulay na langka. Ngayon lang ho ulit ako nakapagluto ng langka na ganito hong karami. Dinamihan na nga rin ho pala namin para ho makapagbigay din sa kapatid ko na may-ari ng langka. At saka naman ho, hindi naman binibili na ang langka din at kinukuha lang din sa puno. Kaya dinamihan ko na ho. Iba talaga ho kapag nasa probinsya ka, libre na ho yung lulutuin mong gulay at dito mo lang makukuha sa harap ng inyong bakuran. Abay kapag masipag ka lang ho magtanim, abay hindi na ho kayo magugutom. Nagayat na nga rin ho pala ko dyan ng mga sangkap na aking gagamitin, aring luya, sinunod ko naman aring sibuyas, tapos pinitpit ko nga lang ho pala aring bawang. Ang nagata nga ho pala dyan ng niyog aring aking asawa, tapos sinabi niya sa akin na malambot na nga daw ho yung langka, kaya naman ho hinango ko na din sa tulyasian para ho hindi malubsak. Pagkahango ng gulay, dyan na nga rin ho pala tayo magigisa at maglalagay lang ho tayo ng mantika at ilalagay na ho natin dyan yung bawang, sibuyas at luya. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa magisa. Ilalagay na rin nga ho pala natin dyan yung gulay na langka at maglalagay din tayo dyan ng pampalasa ng umami, paminta, asin at ilalagay din ho natin dyan yung gata. Isang gata nga lang ho pala yung ginawa namin diyan, tapos nilagay na rin ho natin dyan ng siling green at maglalagay din tayo dyan ng kaunting suka. At pag medyo maiga-iga na nga ho pala yung sabaw, ilalagay na ho natin aring sardinas. 2 nga ho pala nilagay namin diyan. Makalipas ang ilang minuto, medyo iga na nga ho pala yung sabaw, arin na nga ho, luto na yung ating ginataang langka. Sino ga ho sa inyo mahilig mag-ulam ng ginataan langka? Abay punta ho dinit ng mabigyan. Marami nga ho pala akong niluto. Dinamihan ko na nga rin ho pala sadyang magluto na rin gulay na ginataan at namabigyan ko nga rin ho pala rin mga kapatid ko at nanay ko at mahilig din nga ho pala sila mag-ulam na rin ginataang langka. Tara mga kalinggit, kain ho tayo dini. Dini na nga ho pala ko kumain sa ilalim ng puno ng langka at dini nga ho pala masarap kumain. Siya hanggang dito na lang ho, bukas ho ulit. Bye bye!